Hello, good day everyone sa mga teacher dyan, sa school head na gusto pong magpa-reclass. Ito po ay galing sa DepEd and DBM Joint Circular number 1. Ito po yung tungkol sa ating reclassification. Ano po? So, sabi ng isa may nag-comment sa akin na hindi naman daw makakatulong ito. So, maganda rin naman na tumaas po yung ating po mga posisyon para naman po sa ating pong sariling benepisyo. So i-discuss natin ito. Ito po yung mga kailangan ng teacher para magpa-promote from T1 to T2, T1 to T3, and T1 to T4. Pwede naman T2 to T4 to So tingnan nyo na lamang kung anong pwede sa inyo. So dito po, ang kailangan natin, kailangan natin po itong CSC approved qualification standard in terms of education, experience, eligibility, competency, if applicable. Sa 7.5.2.2.1, scholastic and academic records such as special order, diploma, or transcript of record. So may TOR, may education pa rin. So meron kasi itong puntos. Hindi ko alam kung ilan yung pinaka standard na puntos para mag-reclass ka. Inaalam ko pa po yun. Pero tingnan muna natin yung requirements. So kung kayo po ay nag-aaral ng masteral, so meron pa rin ditong puntos yan. So service record, kung kayo po ayan, so kailangan nyo ng makumuha ng service record. Kung kayo po ay nagpe-prepare na ng inyo pong mga papel para po sa ating reclass, ito na po ang tingnan nyo. Kuha na kayo ng class as service record po ninyo. Then, Certificate of Completion of National or NAIAP Accredited Professional Development Program, courses, or Certificate of Training by NAIAP Accredited Public and Private Institution. So, kung meron po kayo, kung nakasali kayo doon sa NAIAP courses na libre, pwede po niyong gamitin. Then, valid ID, licensure examination for teachers, or LET, kung kayo po ay LET, PRC board examination, kung PBET pa dati, teachers rating and professional regulations commission, or PRC ID. So, kailangan yung rating, PRC rating, at PRC ID. Then, Certificate of Competency Level issued by authorized body. Then, PDS, hindi yan nawawala. So, kailangan may PDS. Then, dito po tayo sa performance. Ito yung mainit dito Kung may natanong kasi sa akin personal, kung may demo daw yung pag-reclass ngayon. Dito kasi nakalagay, for teaching position, kung natin ito, lakihan natin, for teaching position in the city career line, the achievement of PPST performance objective measured through DepEd PMS shall be itemized and supported by the duly signed and approved teachers IPCRF. So, doon po sa una-una kong video, pinakita ko yung form na kailangan para magpa-reclass. May naka-indicate po doon kung ilang objectives na classroom observable indicator and non-classroom observable indicator ang kailangan. Sa T2 nga at T3 and T4, meron lamang doon hiningi very satisfactory bawat objectives. So, ang nakalagay po di, duly signed and approved teachers IPCRF. So, doon na po kayo titingin. Kailangan i-secure nyo na po yung inyong IPCRF. Para magamit nyo po. Kung ngayon po ay tanong kayo po sa inyong HR, sa division, kung pwede nang mag-submit ng reclass sa bagong guidelines. Dito kasi sa amin wala pa ako nakikitang or naririnig na nagsasubmit for reclass na gagamitin na. Pero sa amin dito kasi nagpapalabas ng memorandum at meron silang deadline na ginagawa. Halimbawa,
September ganito ang deadline. So magsasubmit ka. Kaya kung gusto nyong mag-submit, ay prepare nyo na po yung mga kailangan. Ito po yung mga kailangan dito. Ano? So, approve IPCRF. Wala naman sinabi ditong magdi-demo kayo. Magdi-demo kayo sa school, syempre. Kailangan may demonstration talaga para magkaroon ka ng ganitong IPCRF, 'di ba? Kung wala kang demo, yun paano ka i-rate ng school head mo? Ano po? So, duly signed and approve IPCRF ang kailangan. Ano po? PDS, certificate, PRC ID, rating. Kasi nakalagay dito rating, ano po? Dati, kinukuha yung rating dati kapag approve na yung NOSCA. Pero dito, kasama na. So, kung may certificate kayo, service record, TOR. Ano po? So, yun na lamang po. Comment na lamang kayo kung may mali sa sinabi ko. At meron kayong ma-share para sa mga teacher na gustong mapagpa-reclass. Ano po? Para hindi naman sila ma-stuck sa T1 or ma-promote po sila. Magkaroon ng mas mataas na posisyon. Ano po? So, comment kayo kung may mali dito sa sinabi ko. Kasi meron pa pong mas expert pagdating sa akin sa mga bagay pong ito. Pero ako po ay nagbabase lamang sa memorandum at sa ganitong mga circular. Ano po? Kaya kung hindi man po ako naunawaan masyado dito, comment nyo na lang and tulungan nyo po ako and tulungan nyo yung mga teacher na gusto mong pa-promote. Ano po? Lamang po, maraming salamat.